Hello everyone! Welcome to our kitchen. Isa na naman pong napakasarap at simpleng recipe ng Pinoy Kakanin ang aking ibabahagi sa inyo. At kita nyo naman kung gaano kasarap ang ating recipe nito ay with combination of two flavors. Yan, ang sarap ng glutinous rice flour roll cake or ang tikoy roll cake. So recipe na ito, kailangan lang natin ng 1 cup of glutinous rice flour. Haluan natin ng 1/4 cup of all-purpose flour at 1/2 cup of white sugar at 1/2 teaspoon of salt. Yan, ihalo nating mabuti ang ating dry ingredients hanggang sa mahalo nating mabuti. Then, dito sa ating recipe na ito ay kailangan natin maglagay ng, yan, meron ako ditong 1 cup of evaporated milk. So, kung gusto nyo po maglagay ng coconut milk, pwede po, wag na kayo maglagay ng evaporated milk. Maglagay po kayo ng coconut milk. Yan. So, meron pa kayong option. Pero sa akin po sa recipe ito ay gumamit po ako ng evaporated milk. Evaporated milk. Yan. So, hanggang sa maalis po yung buo-buo, haluin natin at maglaan po tayo ng dalawang lalagyan para yan, hatiin po natin yung ating recipe para sa dalawang flavor. Yan. So, ang ating recipe, dalawa po ang flavor nito na ating gagawin. Yan, di ba po? Napakasarap ang recipe na ito as nagustuhan ko siya dahil kakaiba siya na Pinoy Kakanin. Yan. Yan dito, maglagay tayo ng 1/2 teaspoon of vanilla. Yan. Dito naman sa kabila, maglagay tayo ng 1/2 teaspoon of ubi flavor. Yan. So, yan. Napakasimple lang po ng recipe na ito, pero as in, hindi kayo magsisisi dahil napakasarap as in. Napakasimple ring gawin at ang mga ingredients dito ay napakasimple. Yan, dito po. Kung gusto nyo pong gumawa ng mas marami, double lang po ninyo ang ating recipe. Yan, sa recipe ito, kailangan lang po natin ng kaunti lang po yung ating inalagay na glutinous rice flour tsaka all-purpose flour. So, if you want more na recipe, double lang po yung recipe natin. Pwede po itong gawing business. Pwede po natin gawin na kakanin, mga occasions sa bahay. Kung may mga occasions po tayo. Yan. Grease po natin ng oil yung ating pan para wala po yung hindi po mag-stick dito yung sa ating lalagyan. Then, lagyan natin dito yung vanilla flavor. Yan. Spread po natin ng maganyan. Then, yan. So, pag ma-spread na, ready na po to for mag-steam. So, pag-steam naman, at least mga 10 minutes. Yan. Ganyan na. Lalagay mo natin dito muna sa ating steamer and steam for 10 minutes. Yan. 10 minuto natin i-steam. Then, after nan, yan, 10 minutes na, ilalagay natin yung isang flavor ulit. So, lalagay natin yung isang flavor. Yung ating ubi flavor naman ang ating ilalagay at i-steam ulit natin ito hanggang sa totally maluto na yung ating gagawin na tikoy roll. Yan. Spread natin ang ganyan. Diba? Then, ang kailangan lang po, wag kayong, pag gumamit kayo ng pan, dapat maglagay po kayo ng oil kasi mahirapan po kayong kumuha ng ating kakanin dito sa pan natin kung hindi tayo mag-brush tayo ng oil para hindi po mag-stick dito sa ating pan. Then yan, steam ulit natin hanggang sa maluto siya. So at least mga another 25 minutes. Yan. So yan, steam natin para totally talaga nalutong-luto pong ating gagawin na Pinoy kakanin. Yan. Then, after na, let it cool first. Hindi kagaya sa akin, apurado. Kasi dito, mainit pa siya talaga siya. Kasi nga, kailangan ko lang gawin dahil nagmamadali po tayo. Pero hindi kayo nagmamadali, let it cool first bago nyo kunin para hindi pa kayo mapaso. Yan. So, yan. So, ang ating recipe. I-roll po natin yan. So, yan. Ang lalabas po dito yung violet muna. Yung ubi ang nasa ibabaw. Yan. Roll natin.
Then, dapat dito nakapagsangag na rin kayo or yung sesame seeds ay i-fry muna natin o toast natin ng ilang minuto muna hanggang golden, yan, mag-brown lang ng konti. Then, dito, i-roll natin itong ating tiko roll. Yan, ditong ating kakanin. Yan, habang mainit-init pa yan, i-roll na natin dyan para dumikit. Napansin ko lang kasi pagka-cool na siya, hindi na siya masyadong parang kailangan, parang mainit-init pa siya para madikit talaga yung ating sesame seeds na ilalagay dyan. So once nag-cool down siya, medyo mahirapan siyang mag-stick yung kanyang mga sesame seeds. So yan. Diba? So option dito, example lang na hindi na siya nag-stick. So i-brush nyo lang ng condensed milk, pwedeng maglagay ng condensed milk konti para mag-stick yung kanyang mga sesame seeds. Yan. So, yan. Napakasimple lang yan. I-slice na natin para maging isang tikoy roll cake. Yan. Diba? Ang ganda ng kulay. So, yung mga fan ng ubi, yan. Diba? Ang sarap ng kulay. Kasi, diba? Ako naman, pagdating sa ubi flavor, talagang favorite ko rin talagang ubi. Then, attracted kasi ako sa ubi color eh, yung sa violet. Kaya, yan, sarap-sarap ko talaga kumain ng ganitong kakanin. Yan. So, try nyo po yung recipe natin at hindi po kayo magsisisi dahil napakasarap na recipe ng Kinoy kakanin ng ating ibinahagi sa araw na ito. At magugustuhan ninyo ito, syempre. Parehos din sa amin, sa family namin. As in, snack po namin ito. Pwede rin nyo itong pambenta. Gawa po kayo ng double nyo lang po yung recipe natin. Yan. So, ang ating recipe ay glutinous rice flour roll cake or ang tikoy roll cake. Napakasarap na recipe. Wow, di ba? Yan. Talagang sticky siya. Sticky, nagdidikit-dikit. In-slice na pero nagdidikit-dikit pa rin. Kasi nga, gawa sa malagkit rice. Yan. Napakalambot niya pa rin. As in yan, di ba? Sarap nito. Ito namang recipe na ito talaga kakaiba siya dahil dun sa combination ng dalawang flavor. Dito naman pwede kayo mag-iba ng flavor na gusto niyo. Pwede kayo gumawa dito ng ubi flavor with yung sa buko pandan. Pwede din combination. Then, pwede rin iba-ibang style nyo na flavor na pwede nyo i-combine. Yan, pwede po. So, nasa sa inyo po yan. So, yan po. Sana po nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na ito.